Okay. Mayong gabi sa tanan. Okay. So dalay ko na usab ang Dios nining kaknaa sa kagabion. Makahimo na usab kita pagtuon sa imong pulong. Tungod kay ang Biblia karo og katawo nga nagaingon bulahan siya nga giuhaw o gigutom. Di ba? After righteousness. Kaya ang pagtuon sa pulong sa Ginoo pagkamatarong na siya. So husama nato na siya nga siya una atong ginapangita. Nako'y gustong basahon diri sa Espiritu Stagna. Ningon siya sa Gospel Workers, page 300, paragraph 1. Whatever may be man's intellectual advancement, let him not for a moment think that there is no need of thorough and continuous searching of the Spirit, of the Scriptures for greater light. Diba? Bisa pag unsa day ta ka bright nga natao diri sa kalibutan, dili ta mingon nga wala na ipagtuon. No. As a people, bilang mga katawan sa Dios, we are called individually to be students of prophecy. So gitawag data individually nga mga estudyante sa propesya. Individual ang panawagan sa Ginoo. We must watch with earnestness that we may discern any ray of light which God shall present to us. We are to catch the first gleamings of truth, and through prayerful study, clearer light may be obtained, which can be brought before others. Clearer lights, aron madala na po nato kini nga kahayag sa ubang usab. Okay. So ang atong isgutan karon mahitungod sa 104,000. So, atong nibawan, kung atong basahon ng Revelation 7, verse 1 to 4. And after these things, I saw 4 angels standing in the 4 corners of the earth. So, naay upat ka malulunda nga nagtindog, nagkuanda sa 4 corners sa kalibutan. May kag 4 corners. North, south, west, east. Ano siya, 4 corners na siya. Ningon din dari, holding the 4 wings of the earth, that the wings should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree. And I saw another angel ascending from the earth. So kaning nga angels, gikan siya sa S. Gikan siya sa S. Having the seal of the living God, siya ang nagdala sa silyo sa buhi nga Dios. Kaning manununda nga gikan sa S. Sa sige na tugtunton, may bawaan na gyapon nato ni kinsa ni nga angel nga gikan sa S o kinsa nagdala ni. Padayon lang sa ta. And he cried with a loud voice to the 4 angels to whom it was given to hurt the earth, the sea, saying, hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servant of our God in their foreheads. And I heard the number of them which were sealed. And they were sealed 144,000 of all the tribe of the children of Israel. So naibawa nato nga ang pulong di ay nga kuan kaning pulo nga the number kaning giingon bitaw nga the number naa gyud numero. Kaya ang pulong nga da is definite articles na siya. The number, it means naay nasilyuhan nga 144,000 yun. Literal. Dahil kung atong padayonon og basa dari, na po siya gingon, and there were sealed indefinite articles ang gigamit, and 144,000 of all the tribe of the children of Israel. Nagpasabot nga dili lang 144,000 ang nasilihan. Pero naagyoy 104,000 nga literal. Pero wala nagpasabot nga 144,000 lang ang nasilihan. Kung mingon ko 12 disciples, literal dili, literal. Pero wala nagpasabot nga 12 lang ang disciple ni Jesus ni adtong unang pag-abot ni Jesus. Daghan kay to gawon uban nagtuo kang Jesus. Sobra pa sa 12.
Mao na nga naay mga tao nga wala nagtunini kay malibog man sila. Malibog gid ka kung dili ka magbasa og inspirado. Pero kung magbasa tag inspirado sa mga sulatan sa prophecy, madali na itong pagsabot. Ingon diri sa Selected Messages Volume 1, page 174. Ginagamit ni nga quotation nga dili na sila magtuon. Ginagamit ni sa uban nga dili na sila gusto magtuon og 100,000. Mao nila ginagamit. Wala sila kasabot sa ilang ginabasa atong sabton kung unsay kahulugan diri. Ingon diri sa Ellen G. White sa Inspiration, it is not His will that they shall get into controversy over question which will not help them spiritually. Dili kunong magsigig panguta-pangutana nga mga controversial nga dili makatabang kanila spiritually. Such as, unsa may ang gipasabutan ni? Who is to compose? Ang purpose, ang kanang the word compose, kana bitaw kinsa ang apil, kinsa ang dili. For example, mingon ko nga ako, membro ko sa 100,000. Kamo, murag dili mo membro. Dili na siya makatabang spiritually. Oh. So, ang iyang purpose nga gisulti ni Dare, nga dili natutunan, kinsa na siya, ikaw ba na, ako ba na, apil ba ta sa ihap, ana. Ang Ginoo na nakabaluan na. Kinsa ang mukumpos sa 100,000. Kay naay giingon Dare kung atong padayonan. Those who are the elect of God will in a short time know without questions. Mao kuno ni sila ang mga gi-elect sa Ginoo, pinili sa Dios nga moabot ang panahon dili na nato ma-question kay ang Ginoo ni ang nakahibalo nini. Mao ni sila ang mga elect sa Dios nga imposible gyud nga malinla. Kasayod man gyud ta nga naa sa Biblia nga even the very elect shall be deceived. Bilang Adventista, kita nga mga Adventista, mga elect naman ta. Oo. Nga nahimot ang katawhan sa Dios. Pero naay mga elect nga nasulat sa Biblia nga imposible nga ma-deceive ni Jesus. Mao na nga kita gina-encourage kita sa Inspiration according sa Review in Herald, March 9, 1905. Let us strive with all the power God has given us to be among the 144,000. Mao na nga gina-encourage ta nga mag-strive ta to be among the 100,000. Kay kani sila, mga elect ni sila, nga imposible nga ma-deceive ni Satan tungod kay nakadawat ni sila sa silyo sa buhi ni Dios. Ang pulong nga among, ato na siyang hisgutan. Unsa ang meaning sa pulong nga among? Okay. Sumala sa Merriam-Webster Dictionary, the word among, ang pulong day nga among, is in company of or associate with. Pasabot, nga among day, duha ka book meaning, na ay pwede ipasabot niya nga apil ka sa ihap, in company of ka, apil ka sa ihap, or associate with. It means to say, wala kay apil sa ihap, pero nag-uban ka diha sa ila. For example, kung dali sa Kambayog na singing group, dayon kung si Brother Real Jury, example lang ni, kung membro siya sa Kambayog, then wala siya apil sa singing group dito, then nangadto dali sa Compostela ang singing group sa Kambayog, bisag wala siya apil, si Real Jury, dili siya in company of, dili siya apil sa ihap sa grupo, sa mga tahay dito. Pero, nag-associate with siya. One with siya sa mga singer, pero nakauban siya dito. Diba? Ingana ang pasabot niya na. Oo. Kay sa diha nga, naingon si Ellen G. White, let us strive with all the power God has given us. Wala ba ni siya nagpasabot nga wala siya nag-strive? Kaya ang pulong as is appeal man na siya. Diba? Pag yung let us, wala siya ningon nga kamura. Kanang pulong nga as, appeal siya nag-strive. Nga ma-appeal unta siya ni. Oh. Pero,
associate lang siya. Kay niagi man siya kamatayon. Oo. Kay ang weed manggod dili man na siya niyong bag-o nga doktrina. Kanang weed dugay na kay nga doktrina nga sulatan sa Spirit of Prophecy. Gali lang wala gitudlo. Gali lang wala nasabtan. Kano sa man gisulat ang weed? Gisulat na niya sa early writings. Page 40. Kano sa nga tuig? Mga somewhere 1846. Dugay na kay na, wapat na tawa na. Di ba? Niingon diri siya, I beg of my attending angels to let me remain in that place. Kay nakaabot man siya sa langit, siya ang pananawon. Niingon diri, I could not bear the thoughts of coming back to this dark world again. Di na siya kabalikon diri, kay nindot na gyud langit. Oo. Then the angel said, you must go back. Kailangan mo balik yung ka. And if you are faithful, kung ikaw gyud magpadayon, nga maging faithful, you, with the 100,000, with ragid siya, di ba? Shall have the privilege of visiting all the worlds and viewing the handiwork of God. So, pag mo ba ato kuno ta sa langit, makabakasyon ta sa lain nga mga planeta. Kay daghan kayo mga planeta. Isa ra gali ka sa daghan kay galaxy, daghan kay mga binuwat ng Ginoo. Oo. So inga nakapribileyo nga makaapil ta niya na. Mo na nga mag-strive kita. Importante kita kay kung dili man ta maka-strive sa mga butang nga wala nato nahibaw-an. Makapamaningkamot ba ta sa mga butang nato wala ta kabalo? For example, wala ta kabalo sa adlay papahulay nga Sabado. Maningkamot ba ta nga mugsimba? Wa man ta kabalo? Oo. So dili kita ka maka-strive or makapaningkamot sa mga butang wala na to nahibaw-an. Oo. So di kita kapila na kung di ta mag-strive, kung wala ta kabalo pod. Oo. Hindi po magtuon. Oo. Oo. Dili basta-basta. Oo. Ang pangutana, ang 100,000 buhi ba? Sumala sa mabasa sa early writings page 15. The living sense. Oh, kanang the word living sense. Dili dead sense. Living buhi gyud. Oo. The 100,000 in number. It means to say, ginumerohan gyud. Kay kung imo nang basahon ang Pinadayag City, then dito ka sa 5 padulong sa 8, nadara gigutad-gutad yun nga 12,000 kang Libay, kang Ruben. Gigutad-gutad yun. Giinumerohan yun. Hanto na equal siya og 144,000. Dili pwede nga 1 plus 1, 11. Pag 12,000 in every tribes, nga gibutang dito 12 tribes, 104,000 yun. So ato paging siguraduhon nga buhi pag yun siya, kaya may uban nga mugamit ani nga brad na nasulti lang na siya nga living sense kay gibanhaw mo gunang uban. Gumayo pod kayo mga tarungan. Pag ingon nga gipagbanhaw na, ningon na nga the living sense 100,000. Oh, mo na iban sa doktrina sa uban. Oh. So ato king siguraduhon kay na may nag-ingon-ingon ana. Oh. So darita magbasa ta diri sa Review and Herald March 18, 1890. Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city. Is the benediction of Christ when speaking of his own second coming. In the last chapter of the Bible. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Is the description given by the angels of the 144,000 who will be translated without seeing death when Christ comes. Nga dili ka agig kamatayon sa diyang maabot siya. So, kani diya yung 100,000, sila ang gisultian nga here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God.
ug naa sila pagtuo ni Jesus usab. Mao na sila nga mga katawhan sa Dios. Ug gikinahanglan nga mag-strive ta kay gusto ra bata nga maging natay bunga sa balang espiritu, patient. Then gusto ko ta nga commandments keepers. Gusto ko ta nga naay faith of Jesus kay para makalahutay ta na kay only the faith of Jesus mo makalahutay sa time of trouble. Kung wala tay faith of Jesus, di ta kalahutay ka ng alang-alangon na to ni pagtuo na to. Di na to ang kuno ng faith of Jesus, di na to i-develop ka nga pagtuo. Di kita ka survive. Pagali time of tribulation, di na kita ka survive. How much more kung maabot na gyud ng kagubot sukat-sukat nga wa pa gyud hitabo. Mao na nga sa atong pagpadayon naatay sekreto nga pangitaon karon kay kanang mga sekreto. Ganaan tag mga sekreto. Pero kanang sekreto nga gikan sa Biblia, di ba? Nga ipadayag. Kaya mo ni sekreto nga gusto sa Ginoo nga itong may bawan. Naingon diri sa Psalms 25:14. The secret of the Lord is with them that fear Him. Oy, ang mga sekreto din nga mga butang dito na din na may kahadlok sa ila, sa Dios. May pagtahod, may reverence ba. Mao na nga bulahan kita nga may pagtahod sa Ginoo, sa imong pulong, paghandom sa imong pulong. Bulahan kita. Kay ang mga sekreto para sa tuwa. Mao na nga dili tanan nakabalo sa sekreto. Katurang may kahadlok sa Dios. Then ang katuring na kahadlok sa Ginoo sa man nga sekreto. And He will show them His covenant. Kani nga klase nga sekreto is mao ni iyang covenanti. Nga kailangan natong masabtan kani nga covenanti. Kay mo naa dari naka-attach ang iyang sekreto. Okay. So, sa pagpadayon, mao ni giingon diri sa Prophets and Kings, page 713, paragraph 1. Never has the Lord been without two representatives on earth who have made His interest their own. Wala kay generasyon diri sa kalibutan nga wala siya katawanag siya representative. Nga kung unsay interest sa Ginoo, ilab mong interest, di ba? These witnesses, kani sila mga witnesses for God, are numbered. Naapil sila sa numero among the spiritual Israel. Ang Seventh-day Adventist gitawag tag spiritual Israel. Oo. Atong ibutang ako lang ipasabot nga ang pulong nga spiritual wala nagpasabot nga contradict sa literal. For example, ato ko example. Di ba na may mabasa sa Biblia nga si Isaac is born sa spirit, born in spirit, then si Ismael born in flesh? Oo. Bisag tuod nga nabuhi na tao si Isaac na born in spirit kay kuan man siya kanang anak man siya sa saad. Kay gisaad man na sa wala pa siya na tao, gisaaran naman si Abraham. So, bisag tuod nga born in the spirit siya, pero dili na to malalis nga anak gid siya literal nga anak ni Abraham. Oh. For example, mahatag na pag-example. Mayon tag God is a spirit, ang Dios espiritu. Pero di man gyud malalis nga naay literal nga Dios. Oh. Sa ato pa ang spiritual is dili siya contradict sa literal. Ang iya ra ring contradict sa spiritual ang carnal or spirit. Ang carnal or ang flesh. Kanang unod nun ba? Contradict na sila, kalahi mo na sila dalan. Oo. Mao na nga, ako lang na siyang gikuan karon naatay wide ang atong scope. Ang punto nga spiritual Israel, naa man kay dugo or wala, basta nabilong ka sa Seventh-day Adventist, you are called spiritual Israel. No, mo na akong ipasabot. And to them, og diha kanila, sa spiritual Israel, and to them will fulfill matuman all ang tanan gyud the covenant promises made by Jehovah to His ancient people. Kung unsay gisaad sa atong amahan nga si Abraham, Isaac, Jacob, down to our time, maato ana kay mao ni gingon all the covenant promises made by Jehovah
to his ancient people sa ato ano, and to them will be fulfilled matuman yun, will be fulfilled matuman, di ba? Okay, balik-balikan na ito atong amahan nga sa pagtuo nga si Abraham. Unsa ang iyang saad? Aron nga ma-review na to. Kay all ra bang giingon diri? Dili na to i-review. So review na to. Si Abraham recorded sa Genesis 17 verse 1 to 9. Ingon siya diri. And when Abraham was 90 years old and 99, the Lord appeared to Abram and said unto him, I am the Almighty God, walk before me and be thou perfect. Maglakaw ka sa kuwaw, mahimpit yun ka. And I will make my covenant between me and thee. O naghimo na siya covenante. O kaning covenante para ni siya sa tuwa gyapon. Kay mapulpil biya ang tanang covenante. And will multiply thee exceedingly. Iya gyud siyang ipamultiply. Okay, parayon ta. Verse 3. And Abraham fell on his face, and God talked with him, saying, As for me, behold, my covenant is with thee, and thou shalt be a father of many nations. Ang kobenante nga mahimo siyang amahan sa daghan nga mga nasyon. Okay. Dili man nun sa tanan, pero sa kadaghanan. Okay. Neither shall thy name anymore be called Abram, but thy name shall be Abraham, for a father of many nations have I made thee. Kabubuton yun sa Ginoo nga mahimo siyang amahan sa daghan nga mga nasyon. Okay, dayon, sa verse 6, and I will make thee exceeding fruitful, and I will make nations of maghimo siyang mga nasyon of thee nga nagikan diya kaniya, and kings of bisa pag sa mga hari shall come out of thee, ug ang mga hari mo agi gyapon sa iyang kaliwatan. And I will establish my covenant between me and thee and thy seed, ug ang imong kaliwatan after thee in their generations. Sa imo ug sa imong mga kaliwatan. Dayon, for an everlasting covenant, walay katapusan nga kobenante, pakigsaad, to be a God unto thee and to thy seed after thee. Wa ba tay apil ana? Apil na tana. Kay everlasting covenant good. And be a God unto thee and to thy seed after thee. Human nimo. Ayun da. And I will give unto thee and to thy seed after thee the land wherein thou art a strangers. Uy, ihatag ko no ang luna. Kani nga luna, strangers ko siya ni. So kani nga saad ko ni para sa tuwa. All the land of Canaan, ang tanan gyud nga luna sa Kanaan. Dili lang ang parte, ang tanan gyud. Mao ni kobenante sa Ginoo. For an everlasting possession. May kag everlasting possession, na ba na katapusan? Wala gyud ay katapusan. Everlasting possession gyud na siya. And I will be their God. And God said unto Abraham, Thou shalt keep my covenant, therefore, thou and thy seed after thee in their generations. Kung dili ko mutuwa ni, wala ko dito kaliwat day ko ni Abraham. Kaya ang gisaaran ni si Abraham ug sa iyang mga kaliwatan, sa iyang mga henerasyon. Importante nga masabtan nato ni kay sekreto gyud siya. Kung atong kwentahon, gikan kang Abraham padulong kang Genesis. Pila ka generation. Atong tugutan ang pulong sa Ginoo nga tubag niya. Recorded na sa Matthew chapter 1 verse 17. The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. So all the generation from Abraham to David are 14 generations. So gikan kang Abraham padulong ka David, 14 generation. And from David until carrying away into Babylon are 14 generations. So gikan kang David padulong sa Babylonia is 14 generation. And from carrying away into Babylon unto Christ are 14 generations. So tulo ka 14 gikan kang Abraham padulong kang Jesus, that are 42 generations. Tawag ko 42 generation kay tulo man ka 14,
Ang katuigo niya na mga 2,000 years. Gikan kang Abraham padulong kang Jesus, that is more than 2,000 years. O gikan kang Jesus sa atong kataho, sa atong kapanahonan, more than 2,000 years. Oh. So, kana lang nga generation yung gisulti. Okay. Padayon ta. Naibawaan nato nga sa diyang ang Israel at the time sa panahon ni David, kumpleto pang 12 tribes. Napuli si Solomon, dayon nagpakasala si Solomon, dahil pagkamatay ni Solomon, na-divide ang kingdom sa duha ka bahin. 10 tribes o 2 tribes. 10 tribes, then 2 tribes. Okay. So, ang 2 tribes nagpabilin o ang 10 tribes niabot ang panahon nga nag-scattered sila una. Niadto sila sa mga Samarian, kanang nag-intermarriage sila sa Samarian. Mo na nga suko ang mga Hudiyo ana kay Israel man na sa una nagkig-intermarriage o nagkig-minyo sa kuan kay bawal man na sila makig-minyo sa una. Dayon, mao na dira mga Kastila, Samarian, mao na dira. Kanang 10 tribes na scattered dira sa Samarian. Dol na sila mga Kastila sa Spain. Dayon, ang pag-abot ni Jesus, duha ra ka tribo ang iyang naabtan. Kaning tribe of Benjamin of Judah. Mo na gitawag nga mga Hudiyo, Jewish church. Pero sa 10 tribes, nagyapay mga 10 tribes nga kanang wala niya kuan ba, murag nidikit sila sa Benjamin of Judah. Pero pipila lang sila. Pero kasagaran na scattered din sila. Pag-abot ni Jesus, diha sa Kalbaryo sa cross, natunga ang Jewish church. Ang iglesia nga tinuod anay at the time is Jewish church. Natunga ang Jewish church sa duha ka bahin. Magtotoo nga Hudiyo og dili magtotoo nga Hudiyo. Kaya ang unang mga Kristiyano, mga Hudiyo man sila, mga disciples, mga Hudiyo man. Oo. Katong pagwalay nila one day nga 3,000 ang ma-convert, mga Hudiyo pa man to. Kay gikan sa crucifixion mga 3.5 years pa to. Gihaya gilabay si Stephen, then gi-convert si Pablo. Pablo na din ang nanguna sa mga Hintil. Okay. So, ang unang mga Kristiyano, mga Hudiyo, og sa diyang niabot ang panahon nga wala na gid sila nito. Gilabay na gid si Stephen. Nagi-convert na din si Pablo. Niingon na si Pablo, then Paul and Barnabas waxed bold and said, it was necessary that the word of God should first have been spoken to you. Una unta para sa inyo nagiwali. But seeing he put it from you and judge yourself unworthy of everlasting life. Unworthy kay gi-reject nila ang knowledge, di ba? Oh. Look, we turn to the Gentiles. Yeah, niadto na sila sa Hintil, Acts 13:46. Dayon, katong dili magtotoo mo to sila gikat. Oh, and if some of the branches be broken off. Ang pulong nga some dili tanan. Kato lang wala nagtuo. Oh, katong wala nagtuo. Okay, na-divide man sa duha ka bahin. Oh. So, giputol sila, and thou being a wild olive tree, kaning wild olive tree, sa diyang nagwali silang Pablo, gidala nilang mensahe sa mga Hintil. Katong mga Hintil nga nituo na kang Ginisus nga ilang person manluluwas, nahimo silang wild olive tree, giusama sila sa wild olive tree, nga gigrafted in among them, among gyapon sila, pero with lang sila, and we with them, uban lang sa ila. Oo. And partakers of the root and fatness of the olive tree. So, ang iglesia at that time, sa diyang gidala na nilang mayong balita, is na-compose sa olive tree and wild olive tree. Ang church at that time, naidugo, naywalay dugo. Pero sila tanan, gitawag sila spiritual Israel. Naidugo, naywalay dugo. Then katong hintil sa nga kuan sa by flesh, pero nahimo siyang spiritual through adoption. Because if you are in Christ, you are the seeds of Abraham. Okay. Sa diyang nituo na sila, nga pareha na sila pagtuo, pwede na sila makigninyo bisag walay dugo. Kay pareha naman sila pagtuo. Dahil ang ilang anak mix na ipagkadugo nga hintil sa dugo na apoy pagkahudiyo. So inganan nahitabo. Okay.
So, nganong ato man gitunan ang kaning kobenante gyud ni Abraham? Kay mao man gingon sa Espiritu Stagna. Mabasa. Diri na to na mabasa sa Manuscript Releases, Volume 1, page 121, paragraph 2. There is one hope for us only. There is hope for us only. Mao ra gyud ni ang hope only, the word only is only ra gina. As we come under the Abrahamic covenant, there is hope for us only as we come under the Abrahamic covenant. Igani covenant ang covenant sa Ginoo mao ni sekreto. Which is the covenant of grace by faith in Christ Jesus. The gospel preached to Abraham, through which he had hope, was the same gospel that is preached to us today, through which we have hope. Abraham looked unto Jesus, who is also the author and the finisher of our faith. Mao na nga sa ni ani si Jesus, ningon si Jesus sa mga Hudiyo, before Abraham I am. So wala pa si Abraham na nako. Og si Abraham nituo ka nako. Kamo nituo ba mo niya? Kamo ko nag-angkol mo nito ni Abraham nga si Abraham nagtuo sa kuha? Nituo mo kang Moses nga si Moses nagsulat nga hitungod sa kuha? Wala problema sa una sa mga Hudiyo. Wala sila nagtuo sa gisulat ni Moses hitungod sa iya. Mao na nga importante gid kayo. Okay, unsa jud ka importante gyud ni? Kailangan ba jud nga ibutang gyud nato ni sa hunahuna nga mga Adventista kaning kobenante? Permente? Atong testingan og basa ang inspirado sa Biblia. According sa 1 Chronicles 16 verses 16 to 19. Be him mindful always of his covenant. Sa Cebuano pa ni kanang yung una-hunaong gyud ni permente. Dili lang nimo kanang sa makadyot, permente gyud. Always gyud. Di ba? Ang iyang kobenante, the word which he commended to 1,000 generations. Dili lang 42 generation. Di ba? Pero 1,000 generation. Dayon, gingon diri. Even of the covenant which he made with Abraham, yang gihimo una kang Abraham, then gipasa and of his own unto Isaac, and have confirmed the same to Jacob for a law. It means to say, kani nga kobenante naa sa balaod, naa sa 10 commandments, wala kabantay ang mga uban ng mga Adventista. And to Israel for an everlasting covenant. Everlasting yun na siya. Saying, unto thee will I give the land of Canaan, bihatag yun ang Kanaan, the lot of your inheritance, ang imo ang everlasting possession. The lot of your inheritance, ang mga kabilin ba? When he were but few, gamayra, even as few and strangers in it. Kaysa diyan nga gipaadtos si Abraham sa Canaan, strangers man dito siya. Kita pod ang 104,000 pod kung paadto na ta dito sa everlasting possession or inheritance. Strangers gyapon ta pero pure gyapon ta. Strangers pag kita dito kaya mo ta na tao dito. Pero dito mo ato dito kaya pa may gira. Limpiwan pa man na sa Ginoo dito. Mga ato lugar ta dito, magunsa man ta dito. Di ba? Small na nga na yung mga events ang propesya. Na events before, na yung mga events dili pwede mo sukat. For example, nasa gisaad. Nabay ubay nga mo adto na dito, kay gisaad dito. Dabi kay maghirap pa man dito. Di ba pa ka sa gira dito? Kay i-gather na all nation to battle in Jerusalem. So mo na nga importante gyud nga makuha na to, masabtan na to ang sequence sa propesya. Aron dili ta malanganin, di ba? Di ta malanganin kay ngano man gyud nga giawayan ginadara. Tungod kay ang Israel karon nga nagpuyo dira nga naidugo. Nagtuog sila nga sila ang gisaaran niya. Mo nang hawiran gina nila. Daw kay ang mga kaliwat pod ni Ismael nga nahimong mga Muslim nga nagtatak po na sa ilang hunahuna nga yuta po na sa ilang amahan. Inilugay lagi na dira. So, pero ang pangutana, kinsay papuyon sa Ginoo dira. Kinsay gisaaran. Mao na ato yung tunan yun. Okay.
Ang pangutana, gikan kang Abraham padulong kang Jesus 42 generation. Gikan kang Jesus padulong sa tua, walay record sa Bible o walay record sa inspiration kung pila na ka generation. Gikan kang Jesus padulong sa tua. Ang nai-record na dito sa langit. Kay sa langit, na may book of remembrance kinsa atong lulo, sa atong mga lulo, sa atong mga lulo, sa atong mga lulo. Oo. Langit ra gyud nai-record. Oo. Pero naibaw-an na to, nga gikan kang Abraham padulong kang Jesus is 42 generation o 2000 na ganyan na, ay mga 2000 years kapin. Oo, gikan kang Jesus padulong sa tuwa, wala gyud na nakaabot og 1000 generation. Oo. So atong tistingan ang basahon ng inspiration kung expire na maling 1000 generation. Atong tistingan, basa ang inspiration. According sa Review and Herald, July 5, 1870, though there are many covenant of agreement or promise noticed in the scriptures, we find only one covenant commended. Usara gyud ang naikobenante nga naikommend. This even to 1,000 generations. Then, iya din gikot ang 1 Chronicles 15 and 16. Then, ingon na si Ellen G. White, ang inspiration. This period is surely not expired. Sa yunan ka, iyang i-confirm na dili yun siya expired. And that this commended covenant is the 10 Commandments. Uy, 10 Commandments yan. Naa sa 10 Commandments. Kung dili ta mo to ni ini, wa ta, dili ta commandments keeper. Kay naa siya sa 10 Commandments, ato na siyang susiyon. Is proved by the fact that it was confirmed to Jacob for a law and to Israel for an everlasting covenant. Walay katapusan nga kobenante. Oh. So, testingan na to, basa ang ang 10 Commandments. Exodus chapter 20, verse 5. Narita sa verse 5, una. Ningon siya dari sa verse 5, Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of thy fathers upon the children unto the third and fourth generation, or naghisgot na siya generation na, of them that hate me. Okay. So, kung ato makit-an diri, semicolon ang gigamit. Ang pulong nga semicolon is comma. Nagpasabot nga ang sunod nga verse isumpay pa na niya aron nga mahimo siyang complete sentence. So, ang verse 6 atong isumpay. Okay. Kaya para mahimong complete sentence. Sa verse 6, ninyo siya, and showing mercy unto thousands. Nagpasabot ang word nga 1,000, it refers to 1,000 generations. Kaya nagisgot naman siya direct generation. Part sa iyang sentence. No. And showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. Ani ka importante ang 10 Commandments. Mo na nga 104,000 gisultian sila sumala sa atong gibasa ganina nga. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God tungod kay nasabtan nila nga kay ni siya naa sa 10 Commandments. Nasabtan, nasitol ang 104,000 ni. Nakabalo sila sa sikreto. Oo. May uban nga importante nga nung gikuti-kuti man yun nato ang semicolon. O, na ba na katumanan niya na? Kanang semicolon. Atong basahan ng Biblia. Matthew chapter 5 verse 17 to 18. Think not, ayaw gi pagununa, bisa sa pagununa ayaw. Not that I'm come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. Ningon sa dari, for verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all will be fulfilled. Walay isa ka kudlit nga mawala, walay isa ka semicolon dara or kama pa na dara nga mawala. Hantod nga ma-fulfill. Sinan ka na? Mao na say katumanan. Mao na sikreto nga angay natong mabaw-an diha. Na may uban nga dili gid mo to ni kay
Wa man sila kasabot. So, kung pasabtog po nimo, di po gustong sabot. Okay. Ang pangutana, commandments keeper ba na sila? Kanang wa ka kabalo. So, ano mo pag kinabuhi sa mabutang wa ka kabalo? Oo. Ningon ng Biblia sa 1 John 2, 3-4. And hereby we know that we know Him if we keep His commandments. Nasayod ta nga nakabalo ta sa iya kung atong i-keep ang iyang commandments, iyang kubinanti. He had said, I know Him, and keep it not His commandments, is a liar, and the truth is not in Him. It meant to say, ako nga magsulti nga nasayod ako kaniya apan wala nag-obey sa commandments sa Ginoo, saan ako pag-obey kung ako kabalo? Ako di ay bakakon, ug ang kamaturan wala kanako. Anak importante ang kahibalo. Di ba? So, pangutanan, unsay connection ani kang Abraham sa 140,000? Unsay connection? Atong basahon sa inspiration. Review in Herald, November 11, 1903. All ang tanan, the Old Testament history and prophecy. Apil ng prophecy. Show, nagpakita, that God was working to the chosen seed of Abraham. Nga katong mga pinili nga kaliwat ni Abraham. To save the world sa pagluwas sa kalibutan. Kay mao nay design sa ila sa kaliwat ni Abraham nga siya gyud ang magdala sa ebanghelyo sa pagtapos sa tibuok kalibutan. Design nila wala na change na nga kubinanti. He was trying to induce them to fulfill their missions. Unsay mission? Namely, to carry the gospel of the kingdom to the whole world. Nga mag-loud cry gyud ang kaliwat ni Abraham. Ang pangutana, sumala gyapon sa mabasa sa Review in Herald, November 11, 1903. Why did God choose Abraham? Nganong gipili si Abraham ang gipili? Because when God called, Abraham obeyed. Siya rin gitawag si Abraham diretso ni obey. Wala naglangay-langay pa. He calls all, gitawag ang tanan. But those who will not hear the call cannot be used. Katong gitawag tanan, pero kung maglingog-lingog, dili karnero, kaya ngayong karnero, makadungog ba siya tingog. Dili po magamit. Kaya manungay man na. Why did He work through Israel for so long? Nganong grabe magyud ang trabaho sa Ginoo sa Israel hantod karon. Hantod gisulat pag kita sa Revelation 7. Mao na yung trabaho. Ginasilihan gyapon niya ngano man. Why did He work through Israel for so long? Because headstrong as they were, bisag gahi silang ulo, they were the only people near enough to Him for Him to work through. Maorag yun ang pinakaduol. Kay gahi man yun tanan po. Pero bisag gahi ni si maorag yun ni duol. Mao po iyang gisaaran si Abraham, Isaac, Jacob. Nga dili po na pwede niya balion. Kay iya man ang musaad gali ang Ginoo. Nindot kayo sa musaad. Kaya pag musaad siya, pag ato ng tuhuan, usak kadako nga panalangin ka na nga saad dili mapakis. Daghan ng mga tao musaad sa tuwa. Pero kanang mga saad nila, posible matuman, posible dili. Pero ang sa Ginoo, imposible nga dili matuman. Apan posible gyud nga matuman. Kaysa iya wala imposible ang tanan. Mao na nga nakita nato nga 100% gikan gyud sa tribo sa Israel. And I heard the number of them which were sealed, and there were sealed 144,000 of all the tribe of the children of Israel. So ato ni siyang hinaynayan og sabot kung ang Seventh-day Adventist ba gitawag nganong Israel ba ang Seventh-day Adventist? Atong basahon sa sulatan ni sa Spirit of Prophecy sa Testimonies Volume 9, page 164. In order to be purified and to remain pure, aron kita ma-purified then remain pure, Seventh-day Adventists must have the Holy Spirit in their hearts and in their homes. The Lord has given me light that when the Israel of today, so iyang giriper nga ang Seventh-day Adventist is Israel of today or modern Israel, humble themselves before Him and cleanse the soul temple from all defilement
He will hear the prayers, dunggo ng ilang mga pagampo in behalf of the sick. And I will bless in the use of his remedies for disease. Nga, nindot, kaayo nga na yung mga masakiton, then atong iampo, maulian. Agi lang sa pagampo, or natay gamiton ng mga simple nga mga remedies, panalanginan sa Ginoo maayo. Nga naka-importante nga naa sa atong balang espiritu. Kaya ang balang espiritu, naagya po na siya ay gahum, sama sa gahum ni Jesus samtang siya nagkapangayon sa kalibutan. So, ato ni siyang basahon sa Jeremiah 31 verses 31 to 33. Behold, the days come, moabot ang panahon, said the Lord, that I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Muna yung 144,000, muna yung 70 Adventists, modern Israel. Maghimo kuno siya bag-o nga kobenante with the house of Israel and with the house of Judah. 12 kabanay. Apil na to ang nagrapod. Kay uban to sila. Not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hands to bring them out of the land of Egypt, which my covenant they break, although I was an husband unto them, said the Lord. But for this shall be the covenant that I will make with thy house of Israel. After those days, said the Lord, I will put my law, iyag yung ibutang sa atong sa atong inward parts, sa atong sulod, and write in their hearts at isulod sa atong kasing-kasing, and will be their God, and they shall be my people. Kay always be mindful of His covenant man. Iyag yung ibutang sa atong kasing-kasing mo na hunga. Ug siya ang atong Dios, ug kita iyang mga katawan. Pagkanindot niya na migsoon. Mao na nga ningon siya dariyo, karon sa gayta mo ato dito, mamalik dito sa Promised Land, kay mao man ay posisyon nga gihatag. Ningon din diri ang kasulatan sa Jeremiah 30 verse 3 and 24. For lo, the days come, moabot ginang mga adlaw, said the Lord, that I will bring again the captivity of my people, Israel and Judah. 12 kabanay, said the Lord. And I will cause them to return, mubalik sila, to the land that I give to their fathers. Kinsa man nga mga man, Abraham, Isaac, Jacob. Oh. And they shall possess it, ug sila ang manununod niya. 24. The first anger of the Lord shall not return until He have done it, until He have performed the intents of His heart. In the latter days, He shall consider it. Mo na ako gining gi-consider kay napuyo na gid ko sa panahon nga latter days or last days. Kining atong gipuy-an karon nga panahon na part na ni siya sa last days. Mao na pero kani wala pa ni siya na-fulfill. Dili mapunta mo adto dito. Wala pay gira kay nakabalo man ta sa propesya. Pero part ni siya nga mangadto ta dito in the latter days. Ato ni gina-consider. Nganong importante man gyud nga masabtan ginato ang balaod. Sumala sa gisulti pa ni Ellen White. It is only as the law of God is restored to its rightful position, sakto nga posisyon niya ba, that there can be a revival of primitive faith and godliness among His professed people. Thus said the Lord, stand ye in the ways and see and ask for the old paths, where is the good way, and walk therein, and He shall find rest for your souls. Ug makakita tagpahuway sa atong mga kalag. Okay. Ato na ni siyang murag i-arrange ang atong nasabtan. Karon nga panahon, sealing time, pagpanilyo nga masitol ta sa kamaturan both intellectually and spiritually. Okay. Sa diyang nagtuon kita sa pulong sa Ginoo, usa ni siya ka mga pamaagi nga masitol ta sa kamaturan. So karon nga panahon is nagsettling na karon, nagsilyo ba? Dahil moabot ang panahon nga
kung makumpleto ng 100,000, dahil tapos musugod na ng 42 months nga gira, dayon during sa 42 months na ay confederacy, then kita mubabag ta dira kay kabalo man ta sa propesya o gisulti man ta nga mubabag ta niana aron nga uban pod makamatnon. Pero mahimo tang against, mahimo ila tang i-persecute. Okay, pero pailog gyapon ta kay dira man ta giagi gyapon sa posisyon sa Ginoo nga ma-develop ang atong kinabuhi. Mahimong angayan sa iya. Okay, in the process of time, pag human sa 42 months, nadara ang judgment for the living. Magsugod ang Ezekiel 9. Pag human na ng 42 months, during pag mapildi ng Amerika, diha po ng Ezekiel 9. Pag Ezekiel 9, ma-purified ang iglesia. Ug mao ng panahon nga moadto ta dito len sa Promised Land. Kana na nga panahon. Ang literal ginanga mo, adto kita. Oo. Dayon ma-one accord dito. Then mag-one accord, ibubuo gahom sa laterin. Kaya usama sa First Pentecost, they are one accord in one place. Maugya po na itong ma-experience yan. Oh. Sa diyang bubuan gahom sa laterin, iwalay na itong maayong balita sa tibok kalibutan. Kaya this gospel of the kingdom shall be preached. Nanatay kingdom. Na-establish ang kingdom pero nagsugod pa lang sa gamay. Mudako man na, kay daghan man maluwas. Mao lang katong bato, nga gikan sa bukid, nihapak dito sa larawan, nahimo siyang dakong bato. Nahimo siyang dako nga iglesia. Kaya ang meaning sa mountain is church mo na. Kung imong basahon ang Daniel 9, 16 and 20. So, ato mo nang nastudyan, di ba? Nakagi mo tag-studyan na itong yagi. Okay. Pero wala mo ito si brother itong yagi. Okay. Pero na atong Daniel 1 o Daniel 2 part 1 o part 2, na dito sa katong gihatag. Na dito mo itong i-review. Okay. So, padayon ta. That is sa prophets and kings. Sa panahon na ni sa loud cry. Okay. Mo na ni pag-gather sa great multitude sa Revelation 7:9. Tingin siya dari. Prophets and Kings, page 730 at 13, 730 and 714. That which God purposed to do for the world through Israel. Atong yung purpose yun niya nga untang Israel mo'y kahayag. The chosen nation, ang pinili nga nation, He will finally accomplish through His church on earth today. Iya kuno i-accomplish sa iyang katawhan karon. Church today, pagkanindot. He has let out His vineyard unto other husbandmen. Mo nang lahi pa ang nagdumala karon diha. Even to His covenant-keeping people, who faithfully render Him the fruits in their seasons. Never has the Lord been without a true representative on this earth who have made His interests their own. Naagi representative, naagi magdala sa mensahe. Kay dili pwede nga wala, kinsa may makapukaw sa uban. Kinsa may kuan sa atong maigsoon. Okay, magsulti sa ila. Okay. Then padayon, these witnesses for God are numbered among spiritual Israel, and to them will be fulfilled all the covenant promise made by Jehovah to His ancient people. Mo na atong gibasa. Mo na nga kaning 100,000, here is the patience, here is the keep the commandments of God and the faith of Jesus. Dili sila kaagi og kamatayon. Dereng pangutana, nay pangutana diri sa Review in Herald, April 9, 1889. The hour of emancipation and deliverance is at hand. Ang pangutana, who, the word who, kinsa sila, will stand with the church of the 144,000 who are to be found without fault before the throne of God. Wala gyud sila'y lama. It means to say, wala na sila'y sala. Ang 144,000. Mao na nga praktiso na to nga magkinabuhi nga go and sin no more. Usama sa kababae nga nagpakasala sa kinsa lang nga lalaki. Pero ningon ni Jesus, go and sin no more. Okay. Na ko'y basahon duha na lang ka slides, then mahuman na nato ni atong study.
Unsay sekreto nga nang wala tay lama? Ingani ang giingon diri. Christ look at our spirit. Tanaw siya sa tuwa. And when He sees us carrying our burden with faith, kita niya nga naatay kanang burden nga kaya sa pagtuo kay ang kadug naman ta sa pulong sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo mao man ay hinungdan nga natay pagtuo. His perfect holiness atones for our shortcomings. Ang iya kunong perpekto nga pagkabalaan i-atone sa ato ang short mga comings kay kita man tanan nakasala. Okay. When we do our best, ato lang gihimo ang atong mahimo best nato. Nag-strive ta, the best nato. He becomes our righteousness. Mahimong matan. It takes every ray of light. It takes every ray of light nga atong gitun-an o kailangan pa natong hibaw-an. That God sent to us to make us the light of the world. Mao na nga nagtuon kita sa mga kahayag kamatuoran. Aron nga mahimo gitang kahayag git sa tibuok kalibutan. Okay. Katapusan nga atong pagbabasaon. Step to Christ, page 62. You see, once you've given yourself to Jesus in this way and accept Him as your Savior, ato siyang gidawat yun siya bumbo, surrender ka niya bubo, He sees you as completely good. Nakit-an ko nun nga kompleto nga maayo. No matter how sinful your life may have been, bisag unsa ta makasala kaniadto. In fact, from that moment, Jesus' character stand in the place of your character. From His point of view, He sees you as if you had never sinned at all. What a gift. Nakit-an day taniya nga wala kita kasala. Kay gikalimtan yun niya. Gilabay niya dito sa pinakalayo yun. Hindi na giniya madumduma. Ingana ang Ginoo magpasaylo. Ug ingana ang panalangin nga maangko nato sa dihang kita muduol kaniya ug musurrender kaniya ug musunod kaniya. Oo. Pangutana sa atong gilectureon karon. Natapos na. Mao na yung pinakakuan. Nga mahimo diay nga wala tay fault diay ba? Kay kita katanaw mo ta sa niya nga He sees you as if you had never sinned at all. Pagkanindot na nga panalangin. Pagkanindot nga Diyos nga itong gilagaran. Di ba? Kung unaon mo ba? Kung unsa nga, lahi-lahi man yun, magagmay o madagko. Kung gagmay, kung di mapasaylo, di ako nakasulod sa langit. O. Kung ano na, kaning katong salaang akong gihimo. Di yun nakasulod sa langit kung wala sa Kristo. Salamat yung Kristo, gid. O. Ngayon, tungod niya. Tungod sa iyong libuhan. Tungod sa iyong bugma. Natay pangutana sa atong lecture karon. Atong gitunan. Hinahinay at least na mo nasabtan na but nga mga bahin nga nalibgan niyo sa una. Di ba? Anong nahimo man na siyang 12 tribes wala siguro tayo apilana kay mga Hudiyo mga Israel siguro na. Di ba? Oh, ang Seventh-day Adventist man God sa pag-start sa 1844, pag-sound sa 3 Angels Message. Mahudiyo man ka og dili mahudiyo. Basta mutuo ka sa 3 Angels Message, mapart ka sa Seventh-day Adventist. So ang Seventh-day Adventist sa pag-sound sa 3 Angels Message, bisag karon, hantod karon, is na-compose siya sa ang Seventh-day Adventist is gitawag siyang Spiritual Israel. Pero na-compose siya sa olive tree and wild olive tree. Muna nga, na 70 Adventist nga mga Hudiyo, nga kabalo sila nga nasa sila dugo nga Hudiyo. Na 70 Adventist nga wala sila kabalo nga Hudiyo, na sila dugo kay na may mix up situation ba? Nag-mix. So, Jew and Gentile mix. Oo. So, dili ta makaingon nga wala tay dugo nga Hudiyo. Ang Ginoo ray nasayod. Okay. Ang mga Kastila niani sa Pilipinas nag-intermarriage. Then ang mga 10 tribes biya na scattered sa mga Spain, sa mga Samarian. So, tungod sa intermarriage for how many years? Niagi pagid sa Dark Ages, dugay na kasnanan. Oh. So,
Dili ta kaingon nga wala tay dugo. Only God knows. Mo na nga strive lang gyud ta og ang Ginoo magbuot kung apil ba ko sa 100,000 or with lang ko. With lang ba ko or ang kay ang Ginoo may magbuot kung kinsa ang iyang gipili nga 100,000. Pero ang 100,000 na gina sila dugo. Pero nay pagkadugo ba na nay dugo pero kita wa man ta kabalo nga nabatay dugo. Kay wa man kita kaila sa atong lulo sa atong lulo. Wa man kita kaila sa atong ngalan sa atong lulo sa atong lulo. Wa ta kaila. O di ba? Di ta ka trace, only God knows. Una study gyapon ana nga ang Ginoo naka-trace sa tanan gikan kang Abraham padulong sa ato kapanahonan. O kinsa mga kaliwat sa kaliwat sa kaliwat. Pero naagi Adventist nga wala gid siya dugo. Pero mahimo siyang with 100,000. Mo na nga ang Israel dili siya garantiya nga nakay dugo nga mahimo ka 100,000. Advantage lang siya nga nakay posible nga ma-apil ka sa ihap kang iyang saad dito man nakakabit. Gikan kang Abraham, Isaac, Jacob, 12 pareha sa kaliwatan ni sa gisaad sa gipropesiya kang Genesis. Nga si Genesis gyud dito gid siya sa kaliwat ni Judah, sa kaliwat ni David. Muna nga, mga tao, sa Son of David, have mercy upon me. Kaya dito siya moagi gid propesiya na siya. O kang 100,000 nakapropesiya na siya. Dira gid na sila agi sa kaliwatan. O all the history and prophecy, wala na sila sumpaki. Ang one na yun. So, ang church na nisgutan niya, mawin ang Seventh Adventist Church, the church of today, the seven churches, 100% sa Seventh Adventist na. So, especially, the closing word, the sealing time, no 100,000. So, diha yung kwaon sa Laodicean Church, ang 100,000. So, naay closing word for the church, naay closing word for the world. So, una ang mag-closing ang word sa church. So, kung mag-close closing word for the church, mo ng 100,000, mahimo silang leaders sa first Pentecost, second Pentecost. Dayon, mao na sila ang gamiton sa Ginoo nga mohuman sa pagwali sa tibuok kalibutan. Loud cry. Mo na nga first fruit sila, gitawag sila first fruit. So, muna siya. Then, naay second fruit, mao na natong kaduhang harvest na po sa Great Multitude. So, muna siya na ang pagsilyo magod, halimbawa, mapatian nato ang mensahe, kinahanglan masiguro din nato kaya ang panahon sa pagsilyo. Short lang. Short lang magod. Gamay lang pa lang. Nailingkuranan diha na 100,000. Tapos nakalingkod, nakasusa. Ay, nagawa. Kaya 100,000 naman to. It means si Koptan na nimo pagtuo. Kailan mo kaya Kung strive ka ba, maka-strive ka. Strive. The sealing time is very short and will soon be over. Now is the time while the four angels are holding the four winds to make our calling and election sure. Kaning four winds, nana dito sa atong outline na sandilo na siya nga time. Wala pa gihimog sandilo mintras gina-settle pa. Kaya wala may mutindog sa panahon sa sandilo kung wala na settled sa kamaturan ng 100,000. So naagi masitod sa daan haya nga tugutan sa Ginoo nga buy-an ang upat ka hangin worldwide nga sandilo kagubot sa katsukad. Kay naay mutindog kay naay nakabalo sa mensahe. Naay pagtuo ni Jesus diha kanila. Kato bang may isutan previous na po ang 70 weeks determined na akan may people sa bansang Israel. Wala na pasapot nga close na sa ila ang kuan. Wala. Kay igo lang ni Anis Martin tayo sa ni kuan lang siya ni murag ni adto siya dito. Then ang katong wala man na close gyud sa kuan kay katong una nga mga ang mga una nga Kristiyano, mga Hudiyo man to. Ang gi-close nato katong mang dili magtotoo. Ako nasabtan ba karon sa atong pagtuo. Kuan upgrading ni siya kay more on naagid sa katawhan sa Ginoo gi. Ang mensahe ba? So ang mensahe karon ang mensahe gid karon nga focus sa Ginoo sa sulod. Dili pa sa gawas. Revival and reformation. Una man yung hukman.
Oo. Unang Kung mahuman ang buhat. kung dalaw nang ang dalawang una sa ang unang atimanon sa ospital kanang nag-50-50 nga pasyente. Kay katong uban pwede pa man tumatabang sunod. Unahon sa nato ni. Mao na nga ang iglesia mo'y unahonon nga tabang. Kay una maghukman. Kay ang paghukom mag-una man gid sa iglesia. O itong unang text ito kayo nga Hosea 4:6. Yeah, my people I destroy for lack of knowledge. Because they reject knowledge man. nauntay kahayag na kahigayonan. Dili man Importante yun siya. Yung siya na walay ka ako na ras dahilan ra na ba alibay ba kana mo na tunan mo na nato na wa man ay appeal sa kaluwasan unya kay sure world prophecy man matuman magyud sa kuan importante na siya ang tanan kasulatan gitugan na may puslanan o ingon ka na way kapuslanan apil man sa Bible tanan kasulatan man ay kapuslanan so listen mo na mo ingon na adi na tun anak kay appeal sa kaluwasan murag alibay na lang. Actually, daghan kay mga punto nga tun-anan gyud. Oo. Aron nga ang nakanindot ani kay daghan kitag mga anggulo nga makitaan nga wa gyud sila nag-away ang pulong sa Ginoo. Sabay ra gyud siya. Oo. Nindot na kayos tanan kay kitaan na to nga haom na kayos wala na gyud nag-away din. Makabalo na ta kung unsa atong iandamon sa mga ado-ado na to pagkinabuhi kay kabalo man ta sa propesiya kung unsay mahitabo. Di ba? Oo.